bahaging pagbubukas ng Biblia. Pero yung buhay na binago sa inyo, dapat nagliliwanag sa harap ng buhay ng mga tao. Hindi tayo yung kasama sa, alam nating mali, nakikita yung pala ng ating mga ginagawa. Dapat po makita sa atin kung ano po yung liwanag na ibinigay po sa atin ng ating pong Panginoon. Tatandaan po natin, pwede po natin gawing yan ay principle, hindi ko wala na ilagay. Pwede po natin gawin yan na principle na yung buhay po natin ay para sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi tayo laging mga ngaral, sabi ng Biblia, hindi naman po natin kinakailangan gawin. Ipakita na natin kung ano yung tamang buhay. Tamang panununta, tamang lugar na pinupuntahan. Yun lamang po yung ating mga ipapakita. At makikita na po nila. Makikita nila, hindi ka mga ngaral. Hindi ka lagi magbubukas ng Biblia sa kanila. Pero yung buhay na binago ng Panginoon, yun po yung ating ipapakita sa kanila. Yun po yung paglingkod natin sa kanila. Yung ilaw, yung liwanag na inilagay sa atin ng dapat po natin hayaan na ito po ay magliwanag sa buhay ng ibang mga tao, ng ating pong kapwa. Pansinin po natin ang nangyari nang umalis po yung master. Sa verse 16 po, ang sabi po sa verse 16, kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salapi. Kumilos agad. Gumawa siya agad. Pagkatapos ng meeting na yon, pagkatapos siguro ng mga kung ano man yung mga proseso na kanilang ginagawa, pagkatapos ng kumilos agad sila upang mangalakal, sabi, upang ipangalakal, kumita siya ng 5,000 salapi. Tapos, kumilos din agad yung tumanggap ng 2,000. Kung ano yung ginawa ng isa, yun din ang kanyang ginawa. At sabi dito, ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita ng 2,000 salaping ginto. Ano po yung pwedeng maging bunga nung ating pong agarang pagkilos? Ano po yung pwedeng mangyari kung tayo ay sumunod kaagad sa ipinag-uutos sa atin ng Panginoon? Kung tayo ay pinagkatiwalaan ng isang bagay, pinagkatiwalaan ng salapi, pinagkatiwalaan ng kung ano man ang mga kakayahan na nasa atin, ano kaya ang maasahan sa atin ng ating pong Panginoon? Dito po sa maikling istorya nito po, kumita yung merong 5,000, kumita ng 5,000. Yung merong 2,000, kumita siya ng 2,000. Kumbaga, merong agad kita yung kailang mga ipinangalakal o yung kailang ginawa. Ayaw po dito sa story. Ngayon makita po natin dito na yung pagsunod natin sa ating Panginoon, ito po ay mahalaga. Mahalaga din po na wala pong nasasayang na oras. Makita po natin dito yung mga pinagkatiwalaan. Kumilos sila agad. Yung dalawa, nangalakal sila. At sila ay kumita. Doon sa inaasahan sa kanila, sila ay kumita. At ganyan din po ang inaasahan sa atin bilang mga Kristiyano. Tayo man po ay mga pinagkatiwalaan. Marami po mga pinagkatiwala sa atin. Meron po tayong mga kakayahan na pinagkatiwala po sa atin. Kumusta na po yung mga pinagkatiwala sa atin? Hindi po tayo mga magagaling lahat. Alam niyo po, merong mga magaling magsalita, ako hindi po magaling magsalita. Kaya nga po, kapag ako nagsasalita, hindi po pwedeng wala akong manuscript sa aking harapan. Pero kumusta po yung mga ipinagkaloob sa atin ng ating buong Panginoon? Ito po ba ay kumikita? Ito po ba ay nagkakaroon ng magandang bunga sa ating kapwa para sa paglago, para sa pagtatag ng ating church? Sabi po doon sa verse 18,
Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Yung isa, natakot, o siya ay nag-alala, o siya ay para sa inyo, wala siyang kakayahan sa pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Natatakot siya na ito ay malugi, at kung ito ay malugi, baka mas masama pa yung mangyari sa kanya. Kaya nga siya ay humukay, at ito ay kanyang itinago. Makita po natin dito, na ang hindi pagsunod ay walang maitutulong sa misyon ng Panginoon. Kung merong ang layo ng Panginoon dito sa ating istorya ay kumita yung pinagkatiwala sa Kanya. Ang Panginoon din po ay meron pong inaasahan sa atin na kumita anuman po yun. Kung maliit ang ibigay sa atin, kung isa lamang talentong binigay sa atin, inaasahan pa din ng Panginoon na tayo ay susunod. Hindi lahat po tayo ay pare-parehas. Marami pong sinasabing magagaling. Kaya sinasabing magagaling kasi ang dami niyang alam. O kaya ang dami niyang time. Pero meron ka lamang iisang alam. Kung tatlo yung kanyang alam, iisa lang yung alam, parehas lang po yung sa Panginoon. Ipinagkatiwala sa iyo kasi kaya mo yan. Pinagkatiwala sa iyo yung ganito kasi kaya mo yan. Kahit iisa lamang ipinagkatiwala sa iyo, mahalaga yun sa Panginoon. Ang mahalaga po yung pagsunod. Ano po ang inaasahan sa atin ng Panginoon? Ano po ang pwede nating gawin para po sa Panginoon? Ang inaasahan po ng Panginoon dahil yun po ay salapit ay ipapangalakal niyo. Ano po yung kikitain nun? Ano po yung magiging tubo nun? Okay lang po sa Panginoon. Ang mahalaga po, ito po ay kanyang ipinapangalakal. Pero ano ang ginawa ng isa lamang? Yung binigay. Umukay. Itinago. Natatakot siya na kapag ka ito ay malugi, lalo siyang paparusahan. Kasi alam niya, para bang malupit yung kanyang Panginoon. At baka kung ito ay malugi, ay siya ay managot. Pero sana ay pinangalakal mo yan. Sabi. Merong inaasahan ng Panginoon. Pero natatakot siya. Natatakot siya na malugi, natatakot siya na maparusahan. O kaya wala siyang tiwala sa kanyang sarili. Wala siyang tiwala sa kung ano man ang pwedeng meron siyang kakayahan. At ito ay malugi. Naalala ko po si Moises. Tinawag siya ng Diyos upang papuntahin sa Ehipto para palayain ng mga Israelita. Pero ang dami niyang excuses. Ang dami niyang excuses. Sa tingin niya, sabi, hindi siya karapat-dapat. Tingnan niyo si Moses, isa sa may pinakamataas na pinag-aralan doon sa Ehipto. Kasi parang siya'y anak ng hari. Kung sa tunay na anak, ganun din siya. Yung kanyang pinag-aralan, pinakamataas na paaralan. Pero sabi niya, sa tingin niya, hindi siya karapat-dapat. Ito yung isa pang iniisip ko eh. Nagtatanong siya, kung tatanungin ako kung sino ang nagsugi sa akin, ano sasabihin ko? Parang sasabi na hindi niya alam ang pangalan ng Diyos. Sa Ehipto, marami na kinikilalang Diyos. Anong pangalan? Sinong pangalan? Anong Diyos ang nagsugo sa akin? Okay, natatakot siya kasi matagal siyang hiwalay. But 40 years siya doon sa Ehipto. At 40 years na siya ay namumuhay ng marangya kasama ng hari ng pinakamataas. Siya ay ginagalang. Pero 40 years siya naando sa disyerto. Yung dahil sa hindi niya talagang nakasama yung kanyang mga kababayan, ay sabi niya baka hindi siya paniwalaan. Hindi siya paniwalaan ng mga Israelita. Tapos marami siyang mga sinasabi. Para sabi niya, hindi ako marunong magsalita. Pautal-utal ang kanyang sasabihin. Nakita po niya sa Exodus po,
Narinig niyo po dyan yung kanyang mga versikulo. Kaya ang sabi, magsugo ka na lamang ng iba. Magsugo ka na lamang ng iba. Tinawag po ng Diyos si Moses dahil mayroon siyang mahalagang ipapagawa. Ano yung mahalagang ipapagawa? Sabi, papuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayan. Ilabas. Iligtas. Alsin doon sa pagmamalupit yung kanyang bayan. Kaya nga lamang si Moises, maliit ang tingin niya sa kanyang sarili. Sa tingin niya, hindi siya karapat-dapat. Pag kayo po ba ay sasabihin ni Pastor, pwede bang, kapatid, pwede bang pumunta ka din sa isang taon? Payuhan mo siya ng sa kanyang mga ginagawa na hindi tama. Utusan tayo ng ating pastor. Kapatid, pwede bang pumunta sa isang lugar upang ibahagi mo ang salita ng Panginoon? Yung mensahe ng Panginoon. Marahil matatakot tayo. Matatakot tayo. Wala tayong tiwala sa ating mga sarili. Hindi natin alam kung anong ang ating mga gagawin. Kahit ang alam natin na ang mga tao kailangan na ng kalayaan, kailangan na ng matulungan sila. Matulungan sila doon sa kanilang kalagayan na hindi nila alam masama yung kanilang mga ginagawa. Medyo mahirap-hirap dito sa Japan. Matagal po kaming nag-ministry po doon sa isang umise. 2 taon. Yun ang church namin. Yun ang doon kami nagka-gather tuwing hapon. Pag umaga, nandun kami sa Mother Church, tapos paghapon, paggabi, nandun kami sa isang umise. Kasi yun lang available na lugar na doon kami nangangaral, doon kami nagpapahayag ng salita ng Panginoon. Nasayang nga lamang po yung aming ginawa kasi hindi maganda yung mga nangyari sa amin doon. Pero meron pong ipinapagawa sa atin ng Panginoon na ministry. Kaya nga lamang minsan maliit ang tingin natin sa ating mga sarili. Wala tayong alam. Wala tayong kakayahan. Si Moses meron siyang alam. Meron siyang kakayahan. Kaya nga lamang po, yung 40 years siya doon sa Egypt, tsaka 40 years siya doon sa wilderness. Parang sa tingin niya, parang nawalan siya ng tiwala sa kanyang sarili. Ang tingin niya ay hindi siya karapat-dapat doon sa gawain na yun. Ngayon, yan po yung mga listahan ng kalagayan ng mga tao na pwede po tayo makapag-ministry sa kanila. Mga tao na kinakailangan pong makalaya mula sa kasalanan. Mga tao na kinakailangan makalaya sila doon sa masamang pag-uugali. Minsan kahit po nasa loob ng church, biglang lumilitaw yung mga hindi magandang mga pag-uugali. Marami mga tao na bihag ng mga kalungkutan sa buhay. Marami mga tao na kinakailangang makalaya doon sa mga panghihina. Yan po yung kalagayan, ilang kalagayan lamang po ng mga tao na kinakailangan natin silang puntahan. Kinakailangan po natin silang mag-extend ng pag-ibig ng Panginoon, ng kapayapaan ng Panginoon. Kaya lamang po maliit ang tingin natin sa ating mga sarili. Ang tingin natin sa ating mga sarili, hindi tayo karapat-dapat. Hindi po tayo makapag-ministry sa kanila. Maging po doon sa mga kapatid po natin, nagkakaroon po ng ganyang kalagayan. Tingin sa kanilang mga sarili.
Kung ang tingin lamang natin sa ating mga sarili ay katulad ng sinasabi kay Moses, anong hawak mo? Tungkod. Tungkod po, Panginoon. Kung ang tingin natin sa ating mga kakayanan ay parang katulad ng tungkod lamang. O kaya walang magagawa. Kasi si Moses lamang yun. Wala po tayong may paglilingkod sa ating Panginoon. Kung ang tingin lamang natin sa sarili ay taga-attend lang ako dito po, Pastor, taga-attend lamang ako. O kaya, pwede naman akong taga-basa lamang ng Biblia, pero huwag po akong puputusan ng iba pang mga gawain. Hindi po tayo makapaglilinis sa Panginoon, hindi po tayo makapaglilingkod sa ating po Panginoon. Kung ang tingin natin sa ating mga sarili ay mga maliliit lamang, hindi po makikita yung kapangyarihan ng Panginoon sa atin. Pero kung ipagkakaloob po natin ang ating mga sarili sa ating Diyos, hindi na po tayo makikita, kundi ang kapangyarihan ng Panginoon. Kinakailangan mo lang mag-decide, magpasya, oo Panginoon, susunod ako. Doon po nagsisimula na makita ang kapangyarihan ng Panginoon sa atin. Kung tayo ay susunod, kung tayo po, minsan madaling kumanta kasi sabi nga nung hapon na sa po yung isang dahilan kaya nga na kami natanggap sa Japan. Kasi siya talaga yung isang layman. Siya talaga yung mga nagpupursige. Pinapakilala niya ako doon sa mga Hapon, mga pastor ng mga Haponan. Sabi niya, yung mga Pilipino, mga galing yan. Mga galing silang mga kumanta. Sabi mga galing. Sila ay mga galing kumanta. Alam niyo po, maganda ipaglingkod ang pagkanta. Pero kapag ka po pure talent lamang yung ating ipapakita, medyo may limitasyon. Kung pag-i-improve po natin lahat ng ating mga ginagawa, hindi na po yung ating pagkanta ang makita ng mga tao, kundi yung kapangyarihan ng Panginoon, yung salita ng Panginoon, yung mensahe ng Panginoon, yun po yung makikita sa atin ng Panginoon. So nagkakaroon po ng transition po yun. Kapag ka po magagaling tayo sa ating mga ginagawa, marami tayong mga talent na pinapakita, mas lalo po makita yung kapangyarihan ng Panginoon kapag lagi po natin itong ginagamit. Hindi lamang po yung talent, kung hindi po yung pagkilos ng Panginoon sa atin. Yung talent natin, nagkakaroon pa rin ng transformation kasi yung salita ng Panginoon, yung pag-ibig ng Panginoon ang makikita po sa atin. Ganyan po yung paglilingkod na pwede natin gawin. Magkaroon tayo ng transition mula sa ating mga talent hanggang doon po sa pag-ibig na ng Panginoon ang makita sa bawat isa sa atin. Minsan po natatakot tayo. Natatakot po tayo na maglingkod sa ating Panginoon. Kasi alam natin wala tayong alam. Konti lang ang ating nalaman. Si pastor lamang at si pastor ang mga nag-aral sa Bible College, sila lamang po ang pwedeng makapaglingkod. Pero kung ipagkakaloob po natin sa Panginoon lahat, anuman po yan, kahit yung talent natin ng pagkanta, talent natin ng mga pagtugtog, ang makita po sa atin yung kapangyarihan ng Panginoon. Kasi ang narinig ay puro mensahe ng Panginoon. Saan tayo kumakanta dati? Ano po ang ginagawa natin dati? Saan natin ibinubos ang ating mga sarili? Pero dahil sa nagkaroon ng transformation, nagkaroon ng pagbabago ang ating mga buhay, ito ay nagagamit na natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ano po yung mga nasa atin? Kung tayo po ay natatakot, kung tayo ay nag-aalala, kung maliit ang tingin natin sa ating mga sarili, kung ipagkakaloob natin ito sa Panginoon, katulad ni Moises, hindi na lamang siyang nakita, kundi siya ay naging simbolo ng kapangyarihan ng Panginoon. Nagkaroon ng pagbabago ang buhay ng isang tao, katulad ni Moises. Natatakot ka ba na maglingkod sa Panginoon? Maliit ba ang tingin mo sa iyong sarili? Wala ka bang tiwala sa iyong sarili? Ipagkaloob mo sa Panginoon. Ipagkatiwala mo sa Panginoon upang hindi na ikaw ang makita, kundi ang Panginoon. Minsan nagkakamali pa nga sa mga ginagawa, sa mga pagtugtog, minsan nagkakamali. Pero dahil sa ang nakikita ng tao ay ang pagbabago ng Diyos sa kanyang buhay, hindi siya nakikita. Ang nakikita ay kung ano ang kanyang ginagawang paglingkod sa Panginoon.
pagtuturo sa Panginoon. Kahit pastor nagkakamali sa pagsasabi, kahit ang paano nagkaroon din ng pagkakamali, pero kung ang pastor ay nakita ng mga tao na lingkod ng Diyos, hindi yung mga maliit na bagay lamang yung mga pagkakamali, kundi ang paggawa ng Diyos sa kanyang buhay ang siyang makikita ng mga tao. Malaki po ang may tutulong mo sa church, ang bawat sa atin. Kapag po ang bawat sa atin, ipagkakalob natin ang ating mga buhay sa Panginoon, wala na po kayo dito sa lugar na ito. Kasi bawat isa po sa inyo mag-multiply. Hindi kayo mag-a-add lang, hindi mag-multiply. Kasi pinagkatiwala natin sa Panginoon, anuman ang mga nasa atin, ibinigay natin sa Panginoon. At kung ang Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, ang siyang ginamit natin, magiging matagumpay po tayo. Hindi na tayo sa ganito. Ito ay magiging maliit na lugar para sa inyo. Kahit doon sa isang church network, magiging maliit ito para sa inyo. Kung ipagkakaloob natin sa Panginoon ang lahat, hayaan natin na gamitin ng Panginoon anuman ang mga nasa atin. Ang kapangyarihan ng Diyos ang makikita, hindi yung galing natin. Hindi yung galing sa pagsalita. Hindi yung galing sa ating mga talento. Sa bawat gagawin po natin, merong pong reward. May gantimpala. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kakaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ko sa aking kagalakan. Ano po ibig sabihin niya? Meron pong gantimpala ang katapatan sa paglilingkod. Merong gantimpala. Merong reward. Hindi naman tayo nagtatrabaho para sa gantimpala. Hindi natin siya inaasahan. Pero ang Panginoon, siya yung nagbibigay sa atin ng gantimpala. Kaya nga po, ito po ay good news sa atin. Lahat ng paglingkod, kahit nag-aayos ka lang ng mga bangko, pag ginagawa mo sa Panginoon, meron ka lang inaayos na mga maliit na bagay, lahat ng paglingkod, malaki man o maliit, kung ginagawa na po natin ng may katapatan, may katapat na gantimpala sa Panginoon. Amen. Ang Panginoon po siyang magkakaloob sa atin ng mga yan. Kaya nga po, lahat ng paglilingkod, kahit tagabati ka lamang, lahat ng paglilingkod ay meron pong katapat na gantimpala mula po sa ating Panginoon. Hindi masasayang lahat ng paglilingkod na ating pong gagawin sa Panginoon. Kung ang mga tao marunong mag-appreciate, kung ang tao marunong magpasalamat, kung ang tao ay marunong magbayad sa lahat ng trabaho na ginagawa, sinuswelduhan, ang Panginoon po marunong mag-reward. Marunong siya magkantimpala. Yun po yung ating i-expect, yun po yung ating asahan, o yun po yung ating gustuhin. O ang mga tao, nag-a-appreciate ang mga tao. Nagpapasalamat ang mga tao. Pero huwag natin pong hayaan na kung tayo po ay maglilingkod sa Panginoon, ang gusto lang natin, pasalamatan tayo ng tao. Minsan, hindi makakita ng tao. Minsan nga, may inggit pa yung kapwa mo sa iyo. Hindi ka pasasalamatan. Pero, ang Diyos marunong mag-reward. At yun po yung ating asamin. Yung reward, yung gantimpala ng ating Panginoon. May gantimpalang katapat ang bawat paglingkod. Kaya nga po, hindi masasayang ang bawat paglilingkod na ating gagawin. Huwag po tayo magsawa. May pagtanggap sa mga matatapat. Kapag yung sabi, magaling, tapat at mabuting lingkod. Para bang ang ibig sabihin niyan, binubuksan niya yung pinto ng langit para sa iyo. Karapat-dapat ka doon sa kanyang kaharian. Hindi ka karapat, minsan hindi ka karapat-dapat sa mga iba't ibang lugar, pero hindi tayo naglilingkod sa tao, naglilingkod tayo sa Panginoon. Ang Panginoon po ay merong reward na binibigay sa atin. Na kapag sinabi magaling at tapat at mabuting lingkod, hindi habang ito basta magandang panalita. Ito'y katulad ng pagbubukas ng pintuan ng langit para sa atin. Ang gustuhin po natin yung, huwag na po natin antayin yung appreciation ng tao. Ang ating pong asahin ay ang appreciation ng Diyos. Kasi ang appreciation ng Panginoon, katumbas ng langit.
para po sa atin. Kaya nga po, yan po ang atin po asamin. Kapag po tayo ay naglilingkod sa Panginoon, matapat sa paglingkod sa Panginoon, merong pribilehiyo na binibigay sa atin. Ano po yung pribilehiyo? Mas lalo pang paglingkod. Mas maraming pinagkakatiwala. Mas malawak na gawain. Sabihin natin, ay nakakapagod naman yan. Wala na ako ng oras. Isipin po natin na ang pagbibigay po dito ng mga talents ay ayon sa kanyang kakayahan. So kapag po tayo ay maging matapat lamang dun sa kakayahan, sa time na nasa atin, meron po itong katapat na reward. Ano po pwede nating sabihin? Dapat po ay yung spirit of stewardship dapat nasa atin. Lagi. Tayo ay makatiwala ng panahon. O tayo member ng church. Pero higit pa po doon. Kapag member ka ng church po, ang pinag-usapan po kasi dito, pag member ka ng church, yung service natin. Kapag po kasi, halimbawa, member sa church, hindi sa member ng church, ito yung aking sasabihan, kapatid, pwede mo itong gawin. Mag-aalala sabihan mo isa kasi hindi siya member ng church. So, pagka member po ng church, para bang system po ito ng organization na pwedeng gawin. Pero higit pa po doon, ang pwede nating magawa. Kapag ka po tayo may spirit of stewardship, hindi membership, stewardship, magkakaroon po tayo ng commitment na tayo ay maglingkod sa ating Panginoon. Kinikilala natin si pastor, si pastora, leader natin sa church, siya yung aming pastor, siya yung nagsisikap sa amin. Pero lahat ng ating paglilingkod, hindi paglilingkod natin sa ating pastor, kundi paglilingkod natin sa Panginoon. Lahat na kayo ng ginagawa upang kayo maging mabuting lingkod ng Panginoon. Upang kayo po ay turuan na maging matapat sa anumang pinag-binigay sa inyo ng Panginoon. Kapag ka po tayo merong spirit of stewardship, committed tayo. Gusto natin makapaglingkod. Naghahanap tayo ng opportunity na tayo po ay makapaglingkod sa Panginoon. Yung pala yung gusto sabihin sa Panginoon. Kumahanap tayo ng opportunities upang tayo makapaglingkod sa Panginoon. Hindi na tayo iutusan ng pastor. Sinasabi lang natin sa pastor, si kapatid po, merong problema. Hindi mo sinasabi yan para bisitahin ng pastor kung hindi. Pwede